Usapang totoo, walang preno. Real talk lang, walang plastikan. Walang filter, diretsong totoo. Wonder Vlogcaster. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Alam natin na malapit na yung impeachment ni Sara. Pero ilang beses na yung malapit na, no? At hopefully mangyari na yan at mapunta na yan dun sa Senado. Pero nga mga ka-Wonder, hindi yan basta-basta pwede pumunta ron dahil sinusunod nga ng House of Representatives yung proseso. Otherwise, makakakita na naman sila ng butas para gawin na namang unconstitutional yung proseso at mauwi na naman sa basura. Well, pag-usapan natin mga ka-Wonder, naalala nyo yung affidavit ni Ramil Madriaga? Nang siya po yung nagsalaysay at gumawa siya ng affidavit dyan sa loob ng piitan o kulungan, pumasok dyan yung isang nagnonotaryo at ninotaryohan nga yung kanyang affidavit. At sa kanyang affidavit, may mga salaysay po siya doon mga ka-Wonder. At isa sa mga salaysay niya, sinabi niya na may mga, yung pagde-deliver niya ng mga mali-maleta, ito po mga ka-Wonder, ang totoong mga mali-maleta, no? Kaya tinapatan to ng kabila. Nagmali-maleta rin sila. Yun nga lang, masyadong pangit yung script, no? Kasi sobra-sobra 805 billion ang script. So parang hanggang ngayon, hindi naman nagmamaterialize. Parang kaduda-duda pa rin. Kasama itong 18 Marines at may mga Marines pa rin daw idadagdag. Parang sharing na, ewan ko ba, minsan maiinis ka na lang at matatawa dahil parang dito lang yan sa ating bansa. No, naiinis na yung mga tao Kaya dapat mga ka-Wonder, itong mga scriptwriter na ito kung matagpo ang peke, dapat hindi lang yan ipakulong at dapat parusahan niyang severely. No? Lalo na yung mga magugulo dito sa ating bansa na pilit ini-establish yung ating bansa at pinalalago at may mga nagdi-destabilize naman. Naninira dahil gusto lang makapwesto tapos ayaw maungkat yung kanila pong mga ninakaw. No, sana matagpuan na yan at pag matagpuan yan, dapat parusahan yan severely. Well, balik tayo rito sa witness na si Madriaga. No? Imposible kasing magdadadrive siya dyan mga ka-Wonder na wala man lang siyang escort. Wala siyang alalay. Lalo na bilyon-bilyones yung pinag-uusapan dyan. No? Hindi ko alam kung bilyones ba yan o multi-billion or basta nasa maleta. Si Madriaga isang bagman. At meron siya mga driver, escort at merong isa dyan na Richard ang pangalan na hindi pa nga nagbibigay ng affidavit. Pero mga ka-Wonder, may isa pang witness. No, itong witness na ito ay lumitaw dito sa eksena. Alam natin mga ka-Wonder na mahirap mag-drive, no, nang wala kang kasama. At itong witness na ito ay magpapatibay din kasama sa affidavit siguro to, no. Pero unfortunately mga ka-Wonder, itong witness na ito ay patay. Hindi alam ang hindi natin alam yung katotohanan, ano? Dahil sabi ron sa kanyang report o medical legal kung ano man yung sumuri diyan, kung dumaan pa diyan, ano? Ito raw ay suicide. Naalala natin yung mga biktima nung extra noon, ano? Yung EJK noon. Nire-report ng mga pulis at ng mga doktor nung sinuri muli ni pathologist, forensic pathologist, Dr. Fortun, the medical records, the autopsy tells a different story. Sinabi doon namatay, siguro pneumonia, asphyxiation, cerebrovascular accident, cardiovascular accident. Yun yung mga report. Pero nakikita ron, may tama sa ulo, may butas, sa likod ng katawan. Diba? Doon makikita. Kaya sabi niya nga, itong mga pumirman doktor na to, may bahid, may stain, no? Parang compromise, parang ganun yung pagkakasabi niya, no? At ito ngang namatay, no? Sinabi nga rito, ito ba ay suicide talaga? Kasi sinabi suicide, Yan yung pinakamalinis kapag nagsabi yung suicide, parang case close agad. No? Pero mas may malalim na kwento ba rito, mga ka-Wonder? So alam natin na sa gitna ng affidavit nga ni Madriaga, sinasabing mga deliveries ay napaka-imposible nga dahil bilyones nga yun. Bilyong piso pala mga ka-Wonder ang dinideliver. Grabe. Hindi pa ba sila kontento na laspagin at ubusin ang pera ng bayan? Nakakaiyak mga ka-Wonder itong mga nakakausap ko, no? Yung mga matatanda
na nagreklamo sila, naghihirap sila, hindi mo lang natitikman yung ginhawa. Samantalang itong mga kawatan, nagmamantika yung bibig. Pati yung mga anak nila, nasisikmura nilang palamunin, pakainin ng mga ninakaw nila. So, nung pagkamatay nito mga ka-wonder, nitong si Arman Villanueva, ang pangalan niya mga ka-wonder, namatay ito ng 2023. Yun ay ilang linggo pa lang mga ka-wonder nung maaresto o matapos maaresto si Madriaga. No? So, parang may something fishy, no? At alam natin na case closed agad dahil nga nag-suicide. Pero sa bagong revelation mga ka-wonder, buksan natin muli itong usapin. At ito'y binubuksan muli mga ka-wonder. Hopefully, re-investigate yan mga ka-wonder. No? At ipa-autopsya dyan kay Dr. Fortun ulit. Kasi magaling yan si Dr. Fortun. Sinabi nga siya yung may ability siyang pagsalitain. Yung mga pinipilit hindi pagsalitain sa pamamagitan ng pagchuchugi. Kaya nagkaroon mga ka-wonder ng tinatawag na investigation angle, no? Na ngayon ay sinusuri ng mga otoridad nitong mga autopsy findings, yung mga posibleng digital records, mga communication devices. Dahil ito nga sinabi nga ni Dr. Fortun, na ang cause of death ng tao is asphyxiation. No, sabi raw namatay daw, nag-COVID o pneumonia, pero according sa kanya bilang eksperto, ito rin mukhang sinukluban ng cellophane. No? In other words, namatay ito sa sobrang hirap huminga. Grabe mga mamamatay tao na ito mga ka-wonder. Walang puso. Para lang makaupo dyan sa pwesto, para lang makuha nila yung kanilang mga hangad, bilyones na hindi naman nila madadala sa impyerno. Alam mo, naalala ko yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte, dadalin ko kayo sa impyerno. May bago ng hari doon, wala ka na sa kahit sabi mong biro lang yan, siguro meron yan kurot, no? Meron yang kurot at the back of his mind. Subconsciously, whether subconsciously or consciously. Dahil siguro sa dami nililitis siya sa dahig. Yung mga bagay na diyang EJK, drug involvement, ayon kay Trillanes, Pogo, at kung totoo man ito, yung mga karumal-dumal na ginawa niya sa katulong, parang sinabi, sino ba nagsabi noon na content creators? Ang dami ko naririnig kung totoo na hindi ko kaya sabihin mga ka-wonder, no? Yung katulong, may mga chismis pa dyan, pati itong ayaw natin ng chismis, kaya medyo tabi muna natin yan mga ka-wonder, no? Kasi hindi tayo kumpirmado dyan. Doon lang tayo, dito muna tayo tutok dito kay Arman, na ito nga ngayon mga ka-wonder, may malaking tanong. Ang iniwang ebidensya, no? May iniwang ebidensya ba etong si Villanueva, no, na mapapatibay, na makapagpabagsak sa mga aligasyon kay Sara Duterte? No? Kaya sumama kayo rito sa akin mga ka-wonder, no? Litisin natin sa ating isipan, hindi tayo maglilitis, no, kumbaga parang judge. Kumbaga suriin natin mga ka-wonder, no? Kasi ito yung mga mabibigat na tanong, no, kumbaga kung siya ay mahalagang saksi itong si Villanueva, bakit hindi siya naproteksyonan o naprotektahan? Pero yung tanong na yan mga ka-wonder, parang irrational pa rin. Kasi kung ito nga ay mahalagang witness at dapat patahimikin, talagang patatahimikin. Yun nga lang mga ka-wonder, ang tanong bakit hindi siya naproteksyonan? No? At kung suicide yan, may sapat bang ebidensya para patunayan ito? Yan ang hindi natin alam. Kaya nga ibubuksan ito ulit. At sana dalhin dyan kay Dr. Fortun. Mahusay yan si Dr. Fortun mga ka-wonder. At kung may ibang dahilan, sino ang posibleng may motibo? Alam ko mga ka-wonder kung sino. Alam nyo na, huwag nyo nang sabihin, pero alam ko yun na tumatakbo dyan sa isip nyo. Kumbaga, it's a no-brainer to think about that when the answer is already obvious. So mga ka-wonder, para iwas tayo sa bias, punta tayo rito sa balanced perspective, yung mas credible mga ka-wonder. Dahil sa ngayon mga ka-wonder, ang lahat ay bahagi pa lamang ng investigasyon at mga ulat. Wala pang confirmation. So wala pang pinal o conclusion mga ka-wonder, para dito sa aligasyon. Kung totoo, kulang pa nga mga ka-wonder kasi may ibang anggulo na hindi pa lumalabas. So tinitingnan niya yung mga detective ganyan. Ako po nagbabasa ng book noon, si Nancy Drew. Isa siyang detective, babae, magaling. May mga sinosolve siyang mystery
lahat ng anggulo tinitingnan niya yung magkakatahi-tahi, pagkakaugnay-ugnay. So, kailangan malaman muna mga ka-wonder. Hayaan muna natin ito sa mga nag-iimbestiga, sa mga forensic. Yan, sila yung expert dyan. Na kahit sabi mong nangalansay na yan, ano? Pag dinala mo yan dito kay Attorney Fortune, walang kalansay-kalansay sa kanya. Dahil kaya niyang i-trace. Dahil may mga makita siya dyan na mga trauma sa mga buto, sa mga residues. Kung may matira pa dyan, may kita kung anong na-injured o na-insult sa organ, sa skin, sa tissue. No? Kayang-kaya niya yan kasi yan ay eksperto. Iilan lang yan mga ka-wonder, ilang piraso lang yung forensic pathologist dito sa ating bansa. At ang isa nga dyan na itong mahusay na UP professor na si Dr. Fortune. No? Kaya mga ka-wonder, sana mabunyag na yung katotohanan na yan. Hindi man niya nakita noon at hindi man makita, no? Alam natin na hinahanap natin yung katotohanan dyan. Dahil sa bawat lihim na tinatago mga ka-wonder, ay may pagkakataong itong mabunyag. Parang isang basura na kahit ilibing mo, no? Kahit takpan mo, dyan sa Smoky Mountain, kahit tabunan yan, kahit malayo yan dito. Pero pag yan ay sumingaw at umulan ng walang tigil, umaamoy, nangangamoy. Ganyan din yung mga lihim. Na ewan ko ba ang sama talaga ng tao ngayon mga ka-wonder. This is battle between good and evil. Kaya yung mabubuti sinisiraan, no, para ma-divert at masira sila. No? Dapat, yun lang mga ka-wonder. No? Dapat sana sa pakiusap lang natin, sana makipagtulungan ng Pangulo para mapabilis. No? Para matapos na yan. Kasi gini-GAGO siya nito mga to. Nilalait siya. Tinasabihan siyang bangag, duwag, takot. Tinatakot nga siya nitong abogadong to. Itong si Harold, dinadaan sa pananakot. Gusto mo ba ipakulong kita? Pakulong ka namin at ikaw pamilya mo. Doon pa lang, tinatakot na nila yung Pangulo kasi ang tingin nila kay PBBM, takot. Sabi nga ni Duterte, hindi nga raw makapatay ng ipis ba yan, butiki. No, at pati itong mga senado, mga mambabatas, congressman, tinakot din. Gusto kayo, mga walang, no? Yan yung isang paraan, scheme. No, na itong mga, papalakpakan natin itong mga kongresista, mga kawanan, hindi sila nayayanig. Pero may mga ilan akong narinig dyan, na dahil gusto nilang i-save yung kanilang karir, at mapagpatuloy nila yung kanilang mga plano at mga pagserbisyo kuno, mukhang nagdadalawang isip. Kayong mga representante niyan, nitong mga kongresistang ito na kung ganyan yung representative nyo, na inuuna pa yung sarili, o sasabihin nila, ginagawa ko yan para sa inyo, mag-isip-isip kayo kung bobotohin nyo pa yan sa susunod. Botohin nyo yung may totoong pagmamahal sa bayan, yung nagmamahal sa ating bansa, yung ayaw sa mga masasama. Alam nyo, yung pera na yan, ginawa lang yan ng tao, masusunog at mawawala rin yan. No? Pag namatay ang tao, hindi niya naman madadala yan. Tanong, saan ba siya pupunta? Sa impyerno o sa langit? Dahil sa langit, hindi mo yan pwedeng dalhin dahil may mga higit pang bagay doon. No, na higit pa sa pera, dito na tinatapakan lang yan doon. Antayin natin mga ka-wonder yung mga update nito at yung mga security na yan at yung mga sinasabing tong Richard na iba pang mga possible whistleblower, mga witnesses. Hanggang dito na tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa, mareaksyonan. Please give a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila na itong witness ba na si Villanueva, Arman Villanueva, ay nag-suicide o pinatahimik. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.